Pagtapos namin pagdaanan ng mga putik at lubak papuntang San Ramon, ngayon naman ay ating pupuntahan ng mga lugar kung saan masusubukan ng aming tatag sa mga extreme adventure sa kalupaan at pati sa karagatan. Meron palang ganito sa mismong barangay ng San Ramon dahil madalas yung pinupuntahan ng mga turista nandun sa may kabila. Ito na yung pinaka-final assault. Ahon! Sige! Grabe at tarik! Kasalukuyan natin sinasagupa yung malalaking alon dahil nakaharap tayo ngayon sa mismong dagat Pasipiko. May maliit na bukana kung saan papasok tayo. Hindi man nabibisita itong isla na kinatatayuan natin, para itong sagradong lugar sa kanila. Good morning mga kapo, ito na ang ating continuation ng ating biyahe dito sa barangay ng San Ramon. At mula dito ay magmumotor tayo paakyat sa isa sa pinakadinarayong tourist destination. Dito tayo natulog at nag-overnight sa M. Veranda na matatagpuan sa barangay San Ramon, Siruma, Camarines Sur. Kung naghahanap kayo ng lugar na mapagbabakasyon na malayo sa ingay at polusyon ng Metro Manila, dito sa liblib na barangay ng San Ramon, matatagpuan itong M. Veranda Vacation House and Beach Campsite. Sa pwesto nitong nakaharap sa baybayin ng San Ramon, ito na ata ang isa sa pinaka-best place na pwede ninyong tuluyan sa lugar. Sa M. Veranda, meron silang 3 kubo na pwede nyong marentahan depende sa budget. Naglalaro mula sa 2,000 hanggang 8,000 pesos kada isang gabi ang stay dito. Libre na ang agahan kaya tanghalian at hapunan na lang ang ipapaluto ninyo kahit nasa liblib itong M. Veranda. Less worry dahil merong tubig at kuryente dito na pinatatakbo ng 2 malalaking generator. Meron din silang wifi na kung paminsan-minsan ay hindi inaasahang nawawala-wala. Kaya ka nga nandito sa mga lugar na ganito ang magmuni-muni at mag-disconnect pansamantala sa magulong mundo na tao lang din ang nagpapakomplikado. At pagkatapos ng 2 taon ay ipapakita ko ulit sa inyo itong napakagandang Daldagon Peak. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo kami ni Kapo Unico. Tara, let's go! Na-excite na ulit akong puntahan itong Daldagon Peak. Matagal-tagal ko na rin itong hindi na bisita. At ngayong araw ay isang special episode dahil hindi lang ako yung aakyat dahil kasama natin ang ating kaibigan na si Kapo Unico. Ipapakita ko sa kanya yung talagang binabalik-balikan ko dito sa barangay San Ramon. Ito mismong dinadaanan natin ang barangay area ng San Ramon na kung saan dito kayo dadaan kung pupunta kayo ng M. Veranda. So ito lang yun mga kapo, pwede nyo ipagtanong-tanong sa mga lokal kung saan matatagpuan yung M. Veranda. Madali lang naman ito tudtunin kaya hindi po kayo maliligaw. Pagdating nyo dito sa mismong cover court ng barangay San Ramon galing sa may M. Veranda, kakanan tayo. Dito yung way pa Daldagon Peak. Dito naman sa barangay area sementado, pero itong papunta ng Daldagon Peak mapuputol na dito mga kapo yung semento kaya adventure na naman to. Medyo ano lang yung kalsada, mabasa kaya madulas. Dito lang naman sa part ng minomotor natin, kailangan nyo mag-ingat. Medyo mabato ang dinadaanan natin at maputik. So dito tayo sa maputik dahil makaldag yan mga kapo at matagtag kung dadaanan natin yung mga naglalakihang bato na yan. So yung mga residente na mismo yung naglagay ng mga bato dahil maraming nababalahaw sa mismong parte ng dinadaanan natin. Lalo na dito sa may unahan, marami ng mga sasakyan ang nahulog dito sa bangin. Kaya yan, tignan nyo, pinaglalagyan nila ng malalaking bato. Nakakakit naman dito yung mga 4x2 at 4x4 na sasakyan. Ito, bumubungad pa lang sa atin yung Daldagon Peak. Diyan tayo aakyat mga kapo. Ito na magsisimula ang aming pagmumotor.
Grabe, ito na yung pagdadaanan natin. Bago tayo umakyat dito sa may Daldagon Peak ay pupunta muna tayo sa may dam ng Daldagon. Grabe yung kalsadang dinadaanan natin. Wow, tingnan nyo to. Dito pa lang sa bungad ay nakakamangha na. Ay, Rico, grabe. Dati wala pa tong bakod. Itong nasa kanan natin, kailangan natin magdahan-dahan dahil umulan nung mga nakarang araw kaya medyo basa yung kalsada. Grabe tong ginadaanan natin. Grabing damo. Ay, grabe. Medyo ramdam ko yung dulas. Sobrang tagal na nung huli kong inakyat to, mga kapo. Off-road na naman si ADB. Ito, boom. Ang lupet. Isang paraiso na naman ang aming ipapakita sa inyo. Aray ko. Solid tong adventure na ginagawa namin. Grabe to. Wow, oh. Ito, oh. Let's go, let's go. Wow. Ito na mga kapo yung backdoor ng Daldagon Peak. Tayo, medyo dumudulas talaga ako. Ito na. Patay tayo dito. Ano kapo, papalagan ba natin yan? Oo naman. Saan tayo? Sa gitna ba tayo o dito sa gilid? O tara, tara, tara. Dahan-dahan lang tayo. Mababaw lang. Grabe itong pinaggagawa namin eh. Purong bato yung pinagdadaanan namin ngayon. Medyo. Yan. Parang ay, grabe to. Dito tayo, sa gilid. May uka dito na kung saan mahuhulog talaga tayo dyan. Yan oh, ang laki ng mga bato oh. Tara, tingnan nyo tong Daldagon Dam na nasa likuran natin oh. Napakabangis pa rin talaga nitong lugar na to. Grabe to. Wow. Ito na yun mga kapo. Ito na yung Daldagon Dam oh. Nakakatuwang isipin na pagkatapos ng halos 2 taon, nandito na naman ulit tayo at muli kong ipinapakita sa inyo itong napakagandang dam dito sa may Daldagon. Itong mismong dam na to ang nagsusupply at nagbibigay ng irigasyon sa mga bukirin dito sa may Barangay San Ramon. Itong dam na to ay ginawa noong 2013 at natapos noong 2017. Kung natatandaan nyo, yung unang bisita ko dito ay gamit-gamit ko yung tricycle na kung saan hiniram ko dun sa may Barangay San Ramon at dinala ko dito. Tapos yun na rin yung unang pagkakataon na ipinakita ko sa inyo na meron palang ganito sa mismong barangay ng San Ramon. Dahil madalas yung pinupuntahan ng mga turista nandun sa may kabila kung saan direkta na sila sa may Daldagon Peak. Itong dinadaanan natin ni Capo Unico ay hindi pwedeng makadaan ng mga sasakyan dahil dun sa may unahan kasya laman yung mga motorsiklo. Ito yung sinasabi ko sa inyong tulay na kung saan dadaan tayo mamaya. Kaya hindi talaga makakatagos yung mga sasakyan, pawang mga motorsiklo lang. Kahit big bike, kaya makadaan dito.
Basta hindi lang malapad dahil, tingnan nyo, ganito lang siya kalapad. Halos isang di pa lang yung laki nitong konkretong tulay na to. At ang napansin ko dito mga kapo, na-renovate na itong tulay na to. Dati halos masira na ito dahil mahina yung pundasyon. Kita nyo naman mga kapo, sementado na, hindi katulad nung dati. At dito ay makikita nyo na yung bukana ng dam na kung saan ito yung dinadaanan ng irigasyon papunta dun sa may bukid nila. At pag sobrang dami ng tubig, kusang dumadaloy ang tubig dito. At may bali-balita na biglang lumalalim yung tubig kaya hindi advisable na maligo kayo dito ng mag-isa. Daanan na natin itong Daldagon Dam. Kakasya kaya tayo dito? Pumasya si Kapo Unico, so kakasya din tayo. Eto na, papunta na tayo dito. Kakasya ba tayo? Alright, kasya yung ADB natin na may side pannier. May lubak lang dito. Tara. Dito. Grabe, akyatin na natin to. Wow, let's go. Akyat ulit si ADB dito. Ang tataas ng mga damo. Ito na mga kapo. Alright, here we go. Grabe. ADB, kayanin mo pa. Dito na tayo halos. Woohoo! Nandun na si Kapo Unico. Pakalupit. Aray. Grabe. Ayos? Solid. Kaway ka naman sa camera. Ayan oh. Woo! Nandito kami. Hello, nandito kami. Tingnan nyo yung dinadaanan namin ngayon. Grabe yung adventure na ginagawa namin ngayon. At ang taas ng At papunta pa lang tayo dun sa may Daldagon Peak. At dahil nag-uumpisa na tayo umakyat, ipagpapatuloy na namin ni Kapo Unico. Game? Woo! Kailangan natin magdahan-dahan. Wow! Pagpamotor ka sa gitna ng tabo, paakyat. Grabe yung ginagawa namin adventure, oh! Woo! Grabe! Solid! Woo! Grabe yung adventure namin ngayon. Grabe! Dito, yan. Kailangan natin mag-ingat dahil hindi natin alam kung may bato ba yung dinadaanan natin. Woo! Wow! Tingnan nyo, paraiso yung dinadaanan namin ngayon ni Kapo Unico. Nagmumotor kami sa mismong itaas nitong kabundukan na to. Grabe! Ito yung isa sa mga talagang hindi ko makakalimutan. Kaya binabalik-balikan ko yung mga ganitong klaseng adventure at tanawin. Grabe! Ayun, nabato na tayo. Grabe. Ano ka po? Ano ka po, kaya ba? Kaya pa! Napaka-solid dito, grabe. Kahit nasiraan ako ng motor, hindi sumuko yung aking ADB 150 upang samahan si Kapo Unico sa napakagandang tanawin dito sa Siroma. Mag-iingat ka lang kasi nagsisimula na magkaroon ng bato dito. Grabe itong parte ng Daldagon Peak. Mabato yan ha. Ito na, dumadaan ako sa malaking bato. Kailangan natin mag-alalay at baka matamaan yung ating makina. Kailangan natin iwasan at ingatan yung mga naglalakihang bato.
Ito na yung pinaka-final assault mga kapo. Ito na. Yeah, ingat ka, may bato ha. Woo! Grabe yung kasama ko. Wow! Ahon! Sige! Grabe ang tarik! Grabe to! Wala! Go, kapo yan ko! Kaya natin to! Grabe! Wow! Sige! ADB! Kaya mo yan! Nabuwal ako dito. Grabe yung bato. Eto na! Pinapakita ko sa inyo ang Daldagon Peak! Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pabalik-balik kung pinupuntahan itong bayan ng Siruma. Talagang may in love din kayo kapag napagdaanan nyo na yung mga off-road adventure habang papunta pa lang kayo dito. Lalong-lalo na kapag paakyat na kayo dito sa mismong Daldagon Peak. Doon pa lang mararamdaman nyo na yung tinatawag na difficult road leads to a beautiful destination. Kitang-kita nyo naman na kayang akyatin kahit motorsiklo lang na scooter aming dala o kahit big bike. Pero kapag napuntahan nyo na itong pinakatuktok na kung saan itong Siruma ang isa sa pinakadulong bayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ito na yung mismong pinakabayan ng Siruma. Tanaw na tanaw din natin yung pinuntahan natin kamakailan, yung tower kung saan makikita yung Jose Rizal Path. So dito pa lang tanaw na tanaw nyo na yung 360 view ng Siruma. At hindi lang dyan, dahil doon naman sa may unahan, nakikita na natin ang ilang bahagi ng Camarines Norte. Ganito lang kasimple at kasaya yung pamumuhay dito. Kaya sana sa lahat ng nakakapanood ng ating video mapuntahan nyo rin to at magkaroon kayo ng pagkakataon masilayan ang napakagandang bayan ng Siruma. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pabalik-balik si Kapo. Tingnan nyo naman mga Kapo. Paraiso. Dito sa mismong Barangay San Ramon ay lalapit tayo ng konti kung saan sasakay tayo ng bangka. Uncharted Island to at mahigit isang oras yung biyahe ng bangka. Pagkatapos naman ng adventure sa Daldagon Peak, dito naman tayo sa karagatan. Sa baybayin pa lang ng San Ramon, kapansin-pansin ng mga nagkalat na seagrass na ibinibilad ng mga mangingisda upang ipagbili sa bayan. Pinoproseso daw itong mga seagrass upang maging abono o fertilizer. Sa pamamagitan nito, nababawasan sa natural na pamamaraan ang mga seagrass na napapadpad na kalat sa dalampasigan. Itong biyaya ng karagatan ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga San Ramon. Upang marating namin ang isla na sinasabi nila, kailangan naming sumakay sa bangkang demotor. Nagrenta kami ng bangkero at nagsimula na kami maglayag upang masilayan ang isla na hindi pa daw napupuntahan ng karamihan. Di pa man kami nakakalayo, pinaramdam na sa amin kaagad ang bagsik ng alon. Nasa open sea kasi kami, katapat ng dagat Pasipiko. Kasalukuyan natin sinasabi pa
yung malalaking alon dahil nakaharap tayo ngayon sa mismong dagat Pasipiko. Grabe yung nararanasan namin ngayon. Halos nagsuot na ako ng kapote para yan, hindi tayo mabasa at maingatan yung mga gadgets natin. Ang lakas na ng alon! Dahil itong Cameron Island ay nasa gitna ng dagat Pasipiko, kaya tingnan nyo naman ang lalaki ng alon na sinasagupan natin. Woo! Grabe! Woo! Woo! Ilang oras din kaming nakipagbuno sa mga malalaking alon bago namin marating ang isla na may tinatago di umanong paraiso. Ito na mga kapo, kakarating lang natin at may maliit na buka na kung saan papasok tayo. Tingnan nyo, dito tayo papasok. Ang linis ng tubig, oh. Dito na tayo sa pinakadulo. So dito tayo magsisimula, kuya. Paano tayo akit niyan? Lalangoy lang. Pagkalipas ng halos 1 oras na biyahe mula dun sa barangay ng San Ramon, narating na natin itong isla ng Cimarron. Meron tayong natanaw, may maliit na kuweba at dito kami maglalatag ng aming tanghalian ngayong araw. Dito kapansin-pansin yung napakalinaw na tubig. At yung mga rock formation na yan, na kung saan meron tayong namamataang mga talangka na umaakyat dun sa may itaas. Dito pa lamang sa bungad ng mismong kuwebang ito, namamangha na kami. Pagkatapos naming sagupain yung mga naglalakihang alon ng dagat Pasipiko. Itong isla ng Cimarron ay bahagi na o parte ng bayan ng Gatchtorena dito sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya mahigit 1 oras yung ginugol namin gamit ang aming bangka. At kitang-kita nyo naman na talagang nagngangalit yung dagat bago namin marating itong Cimarron. At mamaya aakyat kami dun sa may taas para makita namin yung kabuuan ng isla. Pero bago yan ay kakain muna kami ng aming pananghalian ngayong araw dahil naghanda si Emberanda ng aming kakainin ngayon. So, andun na yung mga kakainin namin. Tara, kain muna tayo at pagtapos natin kumain, ayan, magswi-swimming na tayo! Yan na, yung mga dala namin pagkain. Aba syempre, chibugan muna. Kakapagod kaya ang ginawa natin sa bundok. Pagkatapos nito, may naghihintay pang adventure sa atin sa tuktok. Kaya magpapakabusog tayo para may energy tayo mamaya pag-akyat. Hindi man buhangin yung makikita nyo dito sa mismong kuweba kung saan tayo naroroon. Kapansin-pansin, yung mga pebbles na bato na napakasarap hawakan. Tingnan nyo to mga kapo. Mistulang mga jolen yung mga pebbles dito. Makintab at makinis yung mga pebbles na bato na makikita nyo dito. Umpisa na ng akyatan pero siguradong pahirapan to. Sa gilid kasi tayo dadaan at medyo matutulis ang mga bato na nagpapahirap sa amin kaya kailangan mag-ingat. Dito kami sa gilid ng bato. Pababa. Dito. Ayan. Dito tayo. So, paano yan? Ito? Grabe to. Tatalas ng mga bato. Paakyat ng isla. Ito yung bangka natin, no? Pagkatin natin to. Ay, grabe to. Sabi to ah.
Subukan natin dito umakyat sa tuktok. Paano ang pagbaba mamaya? Paatras. Gapang paatras. Mabuk sa damo. Ha? Grabe to! Woo! Yan! Woo! Andito na! Matapos tayong kumain ng ating pananghalian at baybayin yung gilid nitong isla at pagdaanan yung mga matutulis na bato hanggang dito sa may matatarik bago tayo makarating sa pinakatuktok ng Cimarron Island, kapansin-pansin na tila ba para tayong nasa Batanes. Dito, makikita ninyo itong isla na kung saan malimit mabisita ng mga tao. Napaka-bless lang natin dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon masilip itong kagandahan ng isla na ito. Dito kapansin-pansin na meron mga grupo ng mga islet o mga maliliit na isla. Dito nga kapansin-pansin may rock formation na tila ba'y lumulubog at lumilitaw kapag low tide o high tide. Meron din doon mga kapo at dito sa may babak yung tinatawag na natural pool na kung saan pwede natin ito maihantulad doon sa may Pangasinan at sa may Ilocos Norte. Itong kinatatayuan natin ay napapagitnaan tayo ng San Ramon dun sa may Siruma, dito sa may Lagunoy at dito sa may Garchitorena. Dito rin matatanaw ninyo yung ilang bahagi ng Caramoan Island. Kaya kung mabibisita kayo dito sa Camarines Sur, lalong-lalo na dun sa may barangay ng San Ramon sa Siruma, pwede kayo mag-island hop. Hindi man nabibisita itong isla na kinatatayuan natin, para sa mga ibon na nagliliparan sa paligid ng isla, para itong sagradong lugar sa kanila dahil dito naninirahan yung mga ibon na hindi natin basta-basta nakikita. Doon sa may Kapatagan, kaya mga kapo, kung sakaling mabibisita nyo ito, alagaan at respetuhin ninyo kung ano man ang meron sa isla na ito. Sa dami ba namang mga isla dito sa Pilipinas, ewan ko na lang kung maubusan pa tayo ng rason upang ipakita sa lahat kung gaano kaganda ang ating bansa. Dito pa lang sa may San Ramon, kaliwat kanan na ang mga tourist destination. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At mula dito sa Daldagon Peak, nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas. At isa lamang itong bayan ng Siruma, Camarines Sur sa mga dapat nyong makita ng personal. At sa pamamagitan ng Philippine Motorcycle Tourism, ay susubukan natin ikutin at libutin yung mga naggagandahang tourist destination. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa!